Ate, bulong ni Amara. Gusto mo bang tumakas? Hindi napigilan ni Sharang mapabuntong hininga at isarado ang pinto ng kwarto ng kanyang nakakabatang kapatid. Anong pinagsasabi mo, Amara? Nihibang ka na ba? Sa birthday ko, pwede kang tumakas ni Jake. Wika ni Amara. Ako na lang magpapakasal. Mabilis na hinawakan ni Sharang magkabilang balikat ng kanyang kapatid at saka nagwika. Ano bang pinagsasabi mo, Amara? Hindi pwede. At saka, nakasal sa mga papeles na ako magpapakasal sa lalaking iyon. Baka magka-problema pa in the future. Pero hindi ko naman hayaang makita kang malungkot habang naglalakad papunta sa altar. Wika pabalik ni Amara. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanatay, nang makauwi si Amara sa kanilang bahay ay naabutan niya ang kanyang kapatid na problemado. Nalaman nito sa kanya na ipinagkasundo ito ng kanilang mga magulang na ipakasal sa anak na kanilang pinagkakautangan. Kaya hindi matanggap ng kapatid ni Amara na maikasal ito dahil meron na itong ibang mahal. Chapter 2. So, anong balak mong suotin para sa birthday party mo sa Friday? Tanong ni Maria sa kanyang anak. Nakasalukuyang gumagawa ng assignment. Kumpleto na ba yung listahan mo ng 18 roses? Yes po, Mama. Sagot ni Amara at saka nagpatuloy sa pagsusulat. Yung listahan po nasa next page. Nung ilipat ni Maria ang page na hawak niyang invitation, ay binasa niyang bawat pangalang nakasulat sa ilalim ng mga salitang 18 roses. Ang pumukaw sa kanyang pansin ay ang isang pangalan na ngayon lamang niya nakita. Anak, sino itong si Jake Marquez? Tanong ni Maria. Halos kilala ko yung nandito pera lang sa lalaking ito. Ano po iyan si... Hindi natapos sa pagsasalita si Amara dahil muntik niya nang mabanggit na ito ang nobyo ng kanyang kapatid. New friend ko po. Nakilala ko po siya nung bumili ako ng isang araw sa may bilihan ng barbecue sa labas ng school. Ha? Hindi ka naman kumakain ng isaw ah? Natatawang tanong ng kanyang ina. Kailan ka pa nagsimulang kumain yan? Nandiga si Amara sa kanyang kinatatayuan at ramdam niya ang pag-akyat ng dugo papunta sa kanyang pisngi. Nung sumama po ako kay ate minsan. Kinakabang sagot ni Amara. Tsaka sa tuwing niyayaya po ako ng mga kaklase ko na bumili, sumasama po ako sa kanila. Itong Jake? Siya ba yung nagbabantay ng isawan? O isa rin siyang estudyante na bumibili? Tanong ni Maria habang sarado ang invitation na binabasa niya. Napalunok na lamang si Amara at saka napangiti. Hindi siya gaano kagaling sa pagsisinungaling, kaya ramdam niya ang paglamig ng kanyang mga pawis. Estudyante lang din po. Pagsisinungaling ni Amara. Oh, he must be nice then. Sagot ni Maria. Kasi hindi mo naman siya iimbitahan sa birthday mo kung hindi siya okay, hindi ba? Yeah, I think so, hihi. Sagot ni Amara sabay tayo. Aakyat na po pala ako. May kailangan pa akong tapusin sa may kwarto. Okay anak. By the way, regarding pala sa mga susuotin mong gown sa birthday mo, bibigyan kita ng magazine mamaya para makapili ka na ng 4 na outfit for your 18th birthday. Nakangising wika ni Maria. Thank you po, Mama. Tugon ni Amara bago magsimulang maglakad palayo. Nung makarating siya sa kanyang kwarto, ay mabilis siyang tinawagan ng kanyang ate na kasalukuyang nasa trabaho. Hello ate. Bati ni Amara nung tumigil sa pagring ang kabilang linya. Kailan mo babalak ipaalam kila Mama yung meron kayo ni Jake? Kinakailangan ko patuloy magsinungaling kay Mama. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Shara sa kanyang kapatid. Bakit ka nagsinungaling? Napansin kasi ni Mama na si Jake lang yung hindi niya kilala sa mga lalaki na sa 18th roses. Kaya tinanong niya ako kung sino iyon. Sagot ni Amara. Kaya ayun, napaisip ako ng alibay nang wala sa oras. Anong alibay ang sinabi mo? Tanong ni Shara habang naglalagay ng ilang papel sa isang folder. Sabi ko nakilala ko siya sa isawan sa labas ng school. Mabilis na natawa si Shara sa sagot ng kapatid. Hay nako, bakit sa dinami-dami ng pwede mong idahilan? Bakit ganyan pa? Umiiling na tugon ni Shara. Hayaan mo na, mukhang naniniwala naman si Mama.
Natatawang wika ni Amara. By the way, dito ka ba magdi-dinner? Pinapatanong pala sa akin ni Papa kanina. Oo. Hindi ako mag-overtime ngayon eh. Sagot ni Shara sa kabilang linya. O siya, mauna na ako. Bye. Bye ate. Sagot ni Amara. 7:00 na rin ng gabi nung makauwi si Shara galing trabaho. Dahil maaga ang dalaga, ay naisipan nila Amara na tumulong sa kanilang mga kasambahay sa paghahanda ng kanilang kakainin sa gabing iyon. Aba, ang babait naman ng mga prinsesa ko. Masayang bati ni Donnie noong makita niyang kayang 2 anak na naglalagay ng mga ulam sa mahabang lamesa. Mabilis na yumakap ang dalawa sa kanilang ama na kakarating lang mula sa trabaho. Parang naamoy ko yung pabango mo, Papa. Wika ni Shara nung humiwalay siya mula sa pagkakayakap sa kanyang ama. Saan mo ito nabili? Talagang familiar ang amoy na ito dahil itong pabango ng nanay mo. Natatawang wika ni Donnie. Sabay lapag sa kanyang suitcase sa isang mahabang sofa. Ano ulam natin ngayon? Tinulungan po namin si Yaya na magluto ng tinolang manok at saka adobong sitaw. Nagprito na rin po kami ng paborito niyong pritong tilapia. Masayang sambit ni Amara. Kain na po tayo? Teka. Nasaan yung mama niyo? Tanong ni Donnie. Alam ko kasi may balak siyang sabihin niya yon sa pagkainan. Kitang-kitang pagbabago sa ekspresyon ng magkapatid. Wala silang ideya sa nangyayari at bukod pa rito, mukhang seryoso ang tono ng pananalita ng kanilang ama. Ano pong meron? Tanong ni Shara sa kanyang ama. Bakit po yata parang seryoso kayo? May nangyari po ba? Ngumiti lamang ng konti ang kanilang ama at saka tumingin sa kanilang hagdan. Mas mabubuti siguro kung sa nanay niyo na lang mismo manggaling. Biglang nakaramdam ng pagka-nervyos ng dalawang magkapatid, lalo na noong makarinig sila ng sunod-sunod na yapak. Palakas ito ng palakas, dahilan para abangan nila kung sino naglalakad pababa mula sa pangalawang floor. Oh, anong nangyari? Bakit ganyan ang mga mukha niyo? Natatawang sambit ng kanilang ina. Tara na, kain na tayo. Ma, ano pong sasabihin mo? Tanong ni Shara. Bakit biglang naiba yung itsura ni Papa nung sinabi niya sa amin na may kukwento ka raw? Nagatinginan ang mag-asawa, dahilan para makaramdam ng kaba ang magkapatid. Okay lang ba kung magtungo na kayo sa headquarters ninyo? Tanong ni Donnie sa kanilang mga kasambahay. Mabilis na tumango ang kanilang mga kasambahay at saka nagsimulang maglakad paalis. Maupo na muna tayo. Nakangising panimula ni Maria, sabay upo sa isang kulay itim na upuan. Umupo rin ang dalawang magkapatid at kanyang asawa. Upang mawala ang kabang nararamdaman, ay hinahampas ni Shara ang kanilang lamesa ng kanyang mga daliri. Nung mapansin nito ng katabi niyang si Amara, ay agad niyang hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid. Noong sila'y magkatinginan, ay nabakita ng masiglang ngiti si Amara. Tungkol ito sa kasalang magaganap sa Sabado. Buntong hininga ni Maria. Nawala ang ngiti sa mukha ni Amara at agad napakunot ang noo ng dalaga. Sino pong ikakasal? Nagtatakang tanong ni Amara sa kanilang mga magulang. Muling nagkatinginan ang mag-asawa. Waribay, wala silang ideya kung sino dapat ang magsalita. Tungkol po ba ito sa arranged marriage? Tanong ni Shara. Ipupush niyo po yung pagpapakasal ko sa lalaking hindi ko naman nakikita. Mabilis na nilabas ni Donnie ang kanyang cellphone at saka ngumiti. Pwede naman tayo mag-set ng date kung kaila. Hindi natapos ang pagsasalita ni Donnie dahil mabilis na kinuha ni Shara ang cellphone ng kanyang ama at hinagis ito sa isang dingding. Buong buhay ko, hinayaan ko nang diktahan niyo lahat ng gagawin ko. Sigaw ni Shara. Pati ba naman sa taong mapapangasawa ko? Kailangan kayo pa ang masunod? Paano naman ako? Paano naman yung gusto ko? Ano bang gusto mo? Kalmadong tanong ni Donnie. Sa pagkakataong iyon, ay natahimik ang lahat. Mabilis na napaisip si Shara. Ano nga ba talagang gusto niya? Hindi ko alam. Bulong ni Shara. Alam niyo kung bakit? Dahil buong buhay ko, pinipilit kong gustuhin lahat ng mga bagay na inihahain niyo sa akin. Wika ni Shara. Nung elementary, pinag-aral niyo ako magpiano, magballet, magsalita ng ibang lingwahe, kumanta, at magpainting. Ni minsan, hindi niyo mo lang tinatanong kung gusto ko yung ginagawa ko. Dagdag ni Shara. Gusto niyong humanga yung ibang mga tao sa atin dahil meron kayong anak na napakabait, napakagaling, at napakatalino.
Gusto niyong isipin nila na napakaswerte niyo dahil meron kayong tulad ko na magpapatuloy sa mga sinimulan niyo. Ayaw naming maranasan mo yung naranasan namin noon. Buntong hininga ni Maria. Dati gustong-gusto kong mag-aral magbalay at magpiano, pero dahil mahirap lang kami, hindi ako nagkaroon ng oportunidad na hindi nga kami makakain ng 3 beses sa isang araw. Tapos pipilitin ko pang mag-aral? Shara, gusto namin maging talented ka. Pero tinanong niyo ba ako kung gusto kong gawin yung mga bagay na iyon? Pinunasan ni Shara ang mga luwang tumutulo sa kanyang mga mata at saka nagwika. Bakit hindi niyo yun magawa kay Amara? Dahil mahal niyo siya kaysa sa akin? Dahil hindi ako kasing galing mo, ate. Natigilan sa pagsasalita si Shara nung marinig niyang mga salitang ito mula sa kanyang kapatid. Dahan-dahan siyang napatingin sa kanyang kapatid na kasalukuyang nakatingin sa basong walang laman. Sinubukan nila mama na enroll ako sa mga kung ano-ano, pero hindi mo lang ako natuto. Natatawang bulong ni Amara. Matapos ang ilang araw, sabi ko kina mama, titigil na ako dahil ayaw ko masayang yung pera nila. Kaya sabi ko, mas okay kung si ate nilang i-enroll nila sa iba't ibang classes. At least, hindi sayang yung pera at magagamit mo pa in the future. Kasi kahit matalino ako, hindi ako katulad mo na napakabilis matuto. Dagdag pa ni Amara. Sorry, sa tingin ko, ako dapat yung sisihin mo. Kasi kung hindi ko kinumbinsi sila mama, hindi ka magiging miserable ngayon. Amara, bulong ni Shara. Wala kang kasalanan. Tinitigan lamang ni Amara ang kanyang kapatid bago siya tumayo at magtungo sa kanyang kwarto. Hindi napigilan ni Shara ang mapabuntong hininga habang pinagmamasdan na maglakad palayo ang kanyang kapatid. I am sorry po, bulong ni Shara habang nakatingin sa lamesa. I am sorry if I sounded ungrateful. Well, hindi ka naman namin masisisi, bulong ni Donnie. I am sorry rin. We push you so hard. Hindi napigilan ni Shara ang manlumo sa kanyang narinig. Dahil dito, ay agad siyang nagtungo sa kwarto ng kapatid upang humingi ng tawad. Kumatok ng 3 beses si Shara sa pinto ng kwarto ni Amara bago pumasok. Bukas yan, sigaw ni Amara sa loob. Pagbukas ni Shara ng pinto, ay tumambad sa kanyang harapan ang kanyang kapatid na nakaupo habang nakatingin sa kanyang laptop. Ate, bulong ni Amara. Gusto mo bang tumakas? Hindi napigilan ni Shara ang mapabuntong hininga at isarado ang pinto ng kwarto ng kanyang nakababatang kapatid. Anong pinagsasabi mo, Amara? Nihibang ka na ba? Sa birthday ko, pwede kayong tumakas ni Jake. Wika ni Amara. Ako na lang magpapakasal. Mabilis na hinawakan ni Shara ang magkabilang balikat ng kanyang kapatid at saka nagwika. Ano bang pinagsasabi mo, Amara? Hindi pwede. At saka, nakasaad sa mga papeles na ako ang magpapakasal sa lalaking iyon. Baka magkaproblema pa in the future. Pero hindi ko naman hayaang makita kang malungkot habang papunta sa altar. Wika pabalik ni Amara. Alam kong nagsuffer ka dati dahil sa mga unrealistic expectation ng mga tao sa paligid natin. Isipin mo lang na kinagawa ko ito bilang bayad sa paghirap na naranasan mo dahil sa akin. Amara, hindi madali ang pag-aasawa. Paano pa kaya kung hindi mo naman kilala yung mapapangasawa mo? Natigilan sa pagsasalita si Amara at saka napangisi. Alam niyang may punto ang kanyang kapatid. Pero alam niya sa kanyang sarili na mas matimbang ang pagmamahal na meron siya para sa kanyang kapatid kaysa sa kanyang sarili. Para lang naman sa business yung pagpapakasal, hindi ba? Hindi naman required na gumawa kami ng bata or something. Sagot ni Amara. Huwag kang mag-alala, ate. Malalagpasan natin ito. Pero paano ka? Paano yung future mo? Tanong ni Shara sa kanyang kapatid. Paano kung pigilan kanya sa mga bagay na gusto mong gawin? E di makikipag-anal ako sa kanya. Sinandal ni Amara ang kanyang ulo sa dingding at saka ngumiti. Hindi maiwasan na matawa ni Shara sa kung paano tratuhin ng kanyang kapatid ang pagpapakasal. Hay nako, Amara. Hindi ko alam kung kanino ka ba nagmana. Umiiling na bulong ni Shara. Kung tratuhin mo yung pagpapakasal para lang laro. So ano, ate? Deal ka na ba? Sabihin mo si Jake tungkol sa pagtakas niyo. Nakangising sambit ni Amara. Huwag kang mag-alala kila mama. Ako nang bahala sa kanila, okay? Hindi napigilan ni Shara ang maluha nung marinig niyang mga salitang iyon sa kapatid.
Mabilis niya itong niyakap ng pagkahigpit-higpit. Salamat, Amara. Thank you talaga sobra. Mama, saan kayo pupunta? Tanong ni Amara sa kanyang ina, na kasalukuyang naglalagay ng lipstick. Pwede ba akong sumama? Titingnan lang namin ang gown ng ate mo para sa Sabado, anak. Nakangising tugon ni Maria sabay takip ng hawak niyang lipstick. Pwedeng-pwede ka namang sumama, syempre. Baka may magustuhan ka doon na gown para sa birthday mo. Mabilis na tumayo si Amara at saka nagsuklay ng buhok. Tara na ma. Yaya ni Shara, nakagagaling lang sa banyo. Anong gusto mong pasalubong, Amara? Sasama siya sa atin. Tugon ni Maria sa kanyang panganay na anak. Magpapalit ka pa ba ng damit? Nako, hindi na po. Nakangising sambit ni Amara. Tara na po. Alam nyo, kung ako lang masusunod, hindi ko hayaang ipakasa si Shara sa lalaking. Hindi naman namin lubusang kilala. Agad na nagkatinginan ng magkapatid nung sambitin ito ng kanilang ina. Napatingin na lamang si Amara sa bintana ng kotse at napabuntong hininga. Pero kasi, ang laki ng utang ng papa niyo sa kanila. Kaya nung makita nila si Shara, nasabi nila na mukhang swak siya sa anak nila. Dagdag pa ni Maria habang nagsuscroll sa kanyang cellphone. Sabi nila, mukhang magkakasundo kayo ng anak nila dahil pareho daw kayong well-rounded at mabait. Kung sakaling magkaroon kayo ng bunga, tiyak na magiging maganda yung kalalabasan. Hindi napigil ni Shara makonsensya habang pinapakinggan yung mga salita ng kanyang ina. Nung magtamang paningin ng dalawang magkapatid, ay pansin ni Shara ang pag-iba ng hitsura ng kanyang kapatid. Ayos ka lang ba? Tanong ni Shara sa kanyang kapatid. Gusto mo ba ng tubig? Okay lang ako ate, thank you. Sagot ni Amara. At saka muling tumingin sa bintana. Labis siyang nangangamba sa maaring mangyari sa Sabado. Bagamat pilit niyang sinasabi sa kanyang isip na kakayanin niya ang buhay may asawa, ay hindi niya pa rin mapigilan na malungkot para sa kanyang sarili. May halos siyang takot na nararamdaman sapagkat baka hindi niya matugunan ng mga expectations na mayroon ang pamilya ng lalaking papakasalin niya. Huy Amara, hindi ka ba sasama? Maya-maya ay nagulat na lamang si Amara noong mapansing siya na lamang ang natitirang nasa van. Hindi niya namalayan na ilang minuto na palang lumipas dahil sa kanyang malalim na pag-iisip. Mukhang bagay sa iyo to oh. Wika ni Maria sabay turo sa isang puting gown. Gusto mo ba itong i-check? Ano sa tingin mo, Amara? Tanong ni Shara sa nakakabatang kapatid. Nung una, ay nagtaka ang dalaga, pero kanyang naalala na marahil kaya siya tinanong ng kanyang kapatid ay dahil siyang magsusuot nito sa araw ng kasal. Sa tingin ko maganda naman ate. Tumatang sagot ni Amara. Pero ikaw pa rin bahala, syempre. Naalala ko nung ikinasal ako sa papa niyo. Ang isinot ko nun ay yung gown na ginawa ng isang sikat na fashion designer. Kung gusto mo, magpagawa na lang tayo. May naisip ka bang gown? Tanong ni Maria kay Shara. Naku ma, kahit huwag na. Okay na ito. Maganda naman ito eh. Sagot ni Shara. Tsaka, maganda rin yung style nito no? Ikaw bahala. Kasal mo naman ito eh. Sure ka na ba? Tanong pa ni Maria. Baka mamaya magbago pang isip mo. Okay na pa ako rito. Nakangising wika ni Shara at saka napatingin kay Amara na kasalukuyang nakatitig sa isang gown. Alam na alam ni Shara kapag napupusuan ng kanyang kapatid ang isang bagay. Kaya sa pagkakataong iyon, ay napagtanto niya na marahil nais ito ng kanyang kapatid. Okay lang po ba kung titinan ko yung gown na iyon? Tanong ni Shara sa isang staff. Oo naman po ma'am. This way po. Magalang na tugon ng staff habang inaalalayan ng dalaga pupunta sa isang mannequin. Ang ganda ng mga beads. Tingnan mo oh. Wika ni Amara. Bagay na bagay sa gown. Para kang magmumukhang prinsesa. Gusto mo bang suotin yan? Tanong ni Shara. Nanlaki ang mga mata ni Amara noong marinig niya ang sinabi ng kanyang kapatid. Mabilis niyang siniko ang braso nito dahil kitang-kita sa mukha ng kanilang ina na naguluhan nito sa sinambit ni Shara. Ha? Abay, bakit gugustuhin ni Amara na magsuot ng ganyan? Masyado pa siyang bata. Reklamo ni Maria. Mabilis na natawa si Shara sa nireact ng kanilang ina. Dahilan para hampasin niyang balikat ng kanyang ina. Ano ka ba naman mama? Siyempre biro lang iyon. Natatawang wika ni Shara. Siyempre no, marami pang kakaining bigas itong si Amara bago magpakasal. Dadaan pa sa maliit na butas ng karayom yung lalaking magkakagusto sa kanya. Tumpak!
pagsang-ayon ng kanilang ina. Saan niyo gustong kumain pagkatapos natin dito? Doon na lang po sa madalas nating kainan, sagot ni Amara. Kung saan po kayo nagkakilala ni Papa? Ay, oo nga no. Malapit lang iyon dito. Nakakamiss din yung pansit doon. Tumatangong wika ni Maria. At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 2. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.